nakakalungkot, pero siguro hindi talaga siya para sa amin. So, kailangan na lang mag-move on. Nanghihinayang lang ako dun sa sa Hi everyone! Welcome back po sa aming channel. Today is the 17th of August and andito kami ngayon sa isang state park dito sa Connecticut. Hindi ko lang ma-pronounce yung anong tawag dito, yung name ng state park. Hindi siya ganun kalayuan kung saan kami nakatira. So kain kami dito, magpipiknik kami dito and then i-explore namin yung place. Kasi nga nakatanggap kami ng hindi magandang balita. So ito pampatanggal disappointment. Mamamasyal kami. Then kwento ko rin sa inyo kung ano ba yung balitang natanggap namin. So samahan niyo po kami today na si Mr. O kumakain. Nag-take out lang kami sa KFC. And, so ayun, samahan niyo po kami today. Zira. So yan ang itsura ng paligid. Walang masyadong tao dito. Parang kami nga lang ang tao dito. Yan si Mr. O, kumakain. Kasi nga ngayon, it's Tuesday ngayon. And it's para magba 1 PM na. Yan ang aming tinake out. Konti lang. So you mixed it with Taco Bell. Kain po tayo. She's spitting it out. What's that? French fry. If they're not good, she knows the difference between a good French fry and a not good French fry. But don't waste the money. Huh? You pay all that money and then the French fries suck. It's kind of depressing. Siguro ba? They're like mushy and cold. Kaya kumain mo yung ka. She wants to grab it on her own. Gusto niya pala siyang nagpipig sa sarili. So, tingnan nyo. Ayan, meron sila dito ang picnic table. Tapos, pwede kang ihaw-ihaw dyan. Barbecue. Kayo ba, yung mga nandito sa US, malapit din ba kayo sa mga state forest? Tinanong ko kanina si Love kung yung kasi di ba nga, mahilig ako manood ng mga true crime, mga ganyan. Meron di ba yung mga ina-abduct sa mga parang park siya. So, tinanong ko siya about doon. Love, can you repeat what you have said a while ago about those people who were abducted? Do you think it's in a state forest or the other one that you've mentioned? National forest, probably. But it can happen anywhere. So, it can happen in a Walmart parking lot. Oh, I know where people get abducted or not. But you said something about these places are being patrolled. So, it's safer. In theory. So, ayun. Maganda dito. Yan si Zeta, nag-e-enjoy siya. Oh, no. Ayan ang mag-ama, ang magkamukha. Nagbabanding. Habang kumakain ako dito. Sabi ni Love, ang bagal-bagal ko daw kumain. Aabutin daw kami ng siyam-siyam dito at hindi maiikot ang park kasi ang bagal ko kumain. Busog na ako pero pinipilit ko siyang ubusin kasi sabi ni Mr. Pagka hindi ko to inubos, ang next time doon ibibili niya na sa aking pagkain. Galing na sa kids menu. Mahiya kasi ang kumain. Well, kayong kumain na madami pero matagal. Para mga ilang oras. Medyo naiinis siya dun pagka ang bagal kong kumain.
Pero sabi nila, pagka mapagal kong kumain, talagang yung ano, parang hindi ka tataba. Parang totoo. Hindi ako tumataba eh. Pero, nag-gain ako ng weight mula nung hindi ako nakakay Zeta. Kasi nung dalaga pa ako, ang timbang ko lang, napaka gaan ko noon at payat ko. Naglalaro lang siya 36 to 37.5 for 5'2" na height. So, ano siya? Underweight for my height. Pero ganun talaga siya kasi nagpa-check na ako sa doctor kung meron ba akong thyroid problem or any problem kaya hindi ako nag-gain ng weight. Wala naman. Tapos, nung dalawa. Nung nabuntis ako kay Zara, nung aking last term na, yung pinakamabigat ko is, basta wala pa siyang 50 kilos. Nasa 45 lang ata yun eh. Kasi ngayon, hindi ko sure kung anong weight ko. Kung pa na nag-check. Pero lumaki yung bewang ko. Kasi dati, yung dalaga pa ako, lang siya, 23 to 24. Ngayon, yung size na ng mga pants ko, naglalaro sa 25 to 26. Minsan 27, depende sa sa brand. So, ito na nga, 'di ba kung napanood niyo yung isang video namin, sabi namin, nilipat kami ng bahay and then, hindi namin kailangan mag-take out ng mortgage. Which is true naman. Kasi, ang unang plano namin talaga is doon lumipat sa isang bahay ng aking mga in-laws. Yung pinakita ko naman sa inyo yun, 'di ba? Doon sa aming mga past videos. So, meron na kaming nakalaan na pera para ipagawa yung mga dapat ipagawa doon. Kaya lang, yung aking biyanan na lalaki, meron siyang kailangan tulungan na kamag-anak na kailangan muna patirahin doon sa bahay na yun. Kaya kung napapansin ninyo, doon din sa isang video namin, naghahanap kami ng bahay. Kasi nga, ayun, lilipat kami. And then, dun sa paghahanap namin ng bahay, meron akong nakita na for me, maganda siya na property. Tapos malapit lang din sa town kung saan kami nakatira, sa town kung saan nakatira ang aking mga biyanan. And yung presyo niya, manufactured home siya pero situated siya sa sarili niyang land. Ibig sabihin, hindi siya nasa park. And yung land is 1.5 acre lot. And yung presyo niya, yung asking price is $97,500. Di ba? Good deal na yun. Tapos meron ka ng land na 1.5 acre. Tapos meron din siyang pond. So, syempre, naging interesado kami. Sinabi ko kay Mister. Tapos, kung naalala nyo din, sinabi namin na ayaw talaga namin ng utang. Kasi kung babayaran siya ng buo, malalagas naman ang aming naipon. So, naghanap kami ng lender. So, 3 yun na lender. And yun na-approve naman. Tapos, ang mura na magiging monthly amortization namin. So, supposedly, ngayon, Tuesday, dapat mag-visit kami doon sa property to view the property. Ang kaso, yung nakakalungkot na balita, yung aming realtor nag-text kagabi bago kami matulog na ika-cancel nga daw ang aming viewing for today kasi nga under contract na siya. So, ibig sabihin, meron nang nauna. Sabi ko kasi kay Mr. puntahan na namin kahapon. I don't know if that would make any difference. Kaya lang, ayun, wala na. Under contract na siya. Ay! May palak. Nakakalungkot, pero siguro, hindi talaga siya para sa amin. So,
Kailangan na lang mag-move on. Nangihinayang lang ako dun sa sa lugar kasi 'di ba ang mura na niya for a 1.5 acre lot. Tapos may sarili pa siyang pond. Tapos nasa secluded area din siya, which is gusto talaga namin, bilang mas gusto namin talaga yung provincial life. Kaso ayun na nga, hindi natin nakuha. Kaya namasyal na lang kami dito para pangtanggal lungkot. Ayun, hanap na lang ulit. Siguro yun nga, kailangan na lang tanggapin na hindi pa siguro yun yung para sa amin sa ngayon. So punta tayo ngayon dito sa isang area dito sa State Park. Mamaya tingnan natin kung anong pangalan ng State Park. Mahirap siya bigkasin eh. Ayun, meron ding river. Is this a river or what? Brook. A brook? This is called Mashamakit Brook. What is the name? Mashamakit Brook. Ayun, Mashamakit Brook. Ang hirap i-pronounce. Yung sisira ko. Sabi ni Mr. yung lakad daw ni Zeta kasing bagal ang paglakad ko. Nakaka-visit to minsan eh. Sabi niya, ang bagal ko na kumain, ang bagal kong kumilos, ang bagal kong lumakad, lahat na daw mabagal. Para daw akong matandang babae na, sobrang matandang matanda na. Nakaka-relax yung ganitong lugar, no? Yung tunog lang ng tubig ang naririnig mo. Huni ng ibon at huni ng kalikasan. What? Ay, love, there's a dragonfly. May dragonfly sa love. I think it's hurting you. No. What is These are friendly bugs. What is it doing? Ay, it's not it's not dragonfly? Ha? He's just chilling out. Is Sabi ko kay Mister, baka yun. Di ba uso sa Pilipinas yung pag pumupunta ka sa mga ganito, mga kagubatan, merong mga mga maligno, No. mga espiritu. Sabi ko baka yun, maligno, kaya dumadapo sa balikat. Maniniwala ba kayo sa ganun? Parang dito hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Love, do you believe in those kind of stuff here? Like spirits living in the forest like this? Believe in a lot weirder things than that. Whatever. Do you think it's a bad spirit or a good spirit? Well, those are happy bugs, so it's probably a happy spirit. Ayan. Hindi namin pinapababa si Zeta sa part na to kasi baka madulas siya. Puro bato. So, ayan, in-explore namin itong place. Meron silang gazebo dito. Meron din mga tao na nag-walking. Pero konti lang. Bilang weekdays nga ngayon. Kayo ba? Gusto niyo bang pumunta sa mga ganitong klaseng lugar? Or ano kayo? More on city kind of person?
Para sa akin kasi ang sarap mag-ikot-ikot sa ganitong lugar. Nakaka-relax siya. Tapos hindi siya ganun kadaming tao. Tahimik. Ganyan. Pero syempre iba-iba naman tayo. Yung iba talaga mas preferred nila yung city life kesa sa country life or provincial life. Bilis tumakad ng dalawa. Magrereklamo na naman to si Mr. Sasabihin na naman bagal-bagal kong lumakad. So ayan. Bilis nila, andun na sila. Kasi nagtitake naman ako ng video. Pero mabagal talaga ako lumakad. Maganda ngayon kasi hindi siya ganun kainit. Lately ano na, medyo lumalamig na tapos biglang init na naman tapos lalamig. Pero yun nga daw, ang fall season is love. When's the fall season gonna start? September 21st. September 21st. Ganda no? Siguro mas maganda dito. Hindi ko sure. Siguro mas maganda dito pagka ano no, pagka fall kasi yung mga puno, yung mga kulay ng mga dahon ano na iba-iba. Enjoy na naman si Zara. Oh no. So ito yung kanilang parang gazebo. No SE. Do not seek shelter. Medyo meron siyang amoy. Hindi ko sure pagka halimbawa held ka ng event dito kung may bayad ba siya or what. Pero parang ano, medyo nakakatakot siya. Baka may ahas, pero wala naman siguro. Pauwi na kami. Ito kasi si Mr. nagmamadali na. Ano to eh? Gusto niya lagi lang siya nasa loob ng bahay. Palibhasa lagi siya nasa labas kasi nga, di ba? Truck driver siya. Kami naman ni Zeta sabik sa labas dahil nga lagi lang kami nasa loob ng bahay pagka wala siya. Kayo ba, mas gusto niyo ba ang nasa labas or mas gusto niyo ang nasa loob ng bahay? Dati nung nasa Pilipinas pa ako, mas gusto ko yung nasa loob lang ako ng bahay. Siguro kasi nakakalabas ako lagi kung gusto ko. Dito kasi ano eh, hindi naman ako nakakalabas lagi. Ayan na yung mag-ama. Si Zara naglalakad. Ang bagal maglakad. Lagi nakataas yung kamay niya ni Zara pag naglalakad. Siguro yun yung pangkuha niya ng balance. Ganun lagi. Ganda dito, no? Ano sa tingin niyo? Maganda ba? Yung mga state forest na napuntahan nyo or state park, same lang din ba? Halos same lang din ba yung itsura niya or iba? Siguro depende rin talaga siya sa state, ano? Sarap dito, mahangin. Cute nitong mga flowers na to. Ano ba to? Flowers ba talaga siya or weed? Ayan, papunta na kami sa sasakyan. Hindi ko alam kung anong oras na. Siguro mga 2 o'clock. Tapos meron akong voicemail na na-receive kasi walang signal dito eh. Parang konti yung signal niya. May mga part na walang signal, may mga part na may signal. Voicemail galing doon sa aming lender. Siguro tinatanong niya kung ano nangyari. Eh yun nga, yung property na talagang gusto namin is under contract na.
So, ano na lang, ganun nga. Inform ko na lang sila and then kung makakahanap ng bago, edi yun. Pero hindi naman kasi kami nga nagmamadali. Kasi diba, pagka ganung mga bagay, hindi mo siya talaga dapat madali. What? What is your problem? Si Mr. tingin. Zara. She doesn't want to go home yet. So, ito na nga, uuwi na kami. Siguro dito ko natatapusin ang ating vlog. Again, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe and patuloy na nanonood sa aming mga videos. We really appreciate it. Sana po patuloy niyo po kaming supportahan. Thank you so much again for watching and see you again next time. Bye! Baby, say bye-bye! Zara, say bye-bye! Bye-bye. Bye-bye.